Sa mapagpalang umaga po sa bawat isa. Sa umaga pong ito at sa araw na ito po ay sama-sama nating papurihan at sambahin ang ating Panginoong Diyos. Amen. So pasimulan po natin ang gawain ng ating Panginoon sa panalangin po. Inihiling ko po ang bawat isa ay magsitayo po at tayo po ay sama-samang manalangin at itagubilin sa ating Diyos ang kanyang gawain. Hallelujah! Aming dakilang Diyos, amang banal, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Muli sa napakagandang umagang ito, Panginoon, ay kami po ay nagkakaisa at sama-samang dumudulog sa iyong banal mong harapan upang ikay aming kilalanin, Panginoon, na ikaw po ang aming Diyos sa umagang ito at sa mga susunod pang mga araw, Panginoon. Hayaan mo po na ang pangalan mo, sabi sa iyong salita, mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito, ang pangalan mo ipapupurihan at ang lahat ng iyong nilikha ay tinatawagan mo upang ikaw ay sambahin. Kaya't sa umaga pong ito, hayaan mo po kami na nilikha mo ayon sa iyong wangis, ay kami po ang higit na marapat, O Diyos, na magbigay ng papurit karangalan sa iyo. Yan ang layunin mo po kung bakit mo po kami ay nilikha. Salamat po sa umagang ito, sa buhay, kalakasan, Panginoon, at malusog na pangangatawan na iyo pong kaloob ngayon. Hayaan mo po na ang buhay na ito ay patuloy po na may alay, may paglingkod po sa iyo. Ang dalangin po namin, inihiling sa umagang ito, ay ang itagubilin po sa iyo at ipagkatiwala ang kabuuan ng gawain ito, O Diyos, ng pagsamba po sa iyo at mula po sa pag-aalay ng mga awiting makalangit. Dalangin po namin, ikaw ang siyang patuloy na manguna sa pamagitan ng iyong Banal na Espiritu, ang papatnubay sa iyong mga awit, Panginoon, sa mga nasa musika, O Diyos. Mapangunahan po kami sa pag-aalay ng awiting sa iyo. At namnamin po namin ang bawat liriko, O Diyos, na amin pong inaawit. At dalangin din po namin ang iyong lingkod na iyo pong itinakot, gagamitin mo po sa umagang ito upang ihatid po sa amin ang magandang balita. Inihiling po namin, O Diyos, na maging pagpapala po ito sa amin, mapalakas, maturuan po kami at matuto at buksan lang po namin ang aming puso at isipan, tanggapin ang iyong salita, Panginoon. Patubayan mo po siya ng iyong kapangyarihan ng iyong Banal na Espiritu. At salamat din po, Panginoon, sa mga maihahandog na mga kaloob, bahagi ng kayamanang ipinagkaloob mo po sa amin. O Diyos, ipinabalik lang po namin ito bilang pagpaparangal at pagkilala po na lahat ng anumang nasa amin na tinatanggap po namin, O Diyos, ay nanggaling po sa iyo. Kaya Panginoon, ngayon, O Diyos, kami po ay handa ang aming buong katauhan, aming katawan, kaluluwa at espiritu upang sumamba at magpuri po sa iyo. Walang ibang mapuri at maparangalan, ikaw lamang po, aming Ama. Ito po ang aming sama-samang panalangin at pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen.
Amen. Praise God. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Amen. Sabi po sa awit, sumigaw sa galak ang mga nilalang at papurihan ang Diyos ng may kagalakan. Wagas na papuri sa kanyang ibigay, awitan siya at luwalhatiin siya. Amen. Sa ating pong pagpupuri, labis ng galak ang ating pong nararanasan. Amen po ba? Amen. Kaya naman po na i-enjoy po natin ang presensya ng Lord ngayong umagang ito. Amen. Hallelujah. Ready na po ba kayo magpuri? Magpasalamat, itaas ang ating mga kamay, gamitin ang ating mga labi, na siya po ay ating papurihan, pasalamatan. Sama-sama po natin papurihan ng Diyos. Amen, hallelujah. Sige po, ibigay po natin ang the best na palakpak para sa ating Diyos. Marapat lamang po na ibigay po sa Kanya ang palakpak na ito. Hallelujah. Yes, oh God, labis ang aming kagalakan, Panginoon. Yes, oh God. Whew. Come on, church. Mga labi ko, O Diyos, sa'yo'y aawit. Ika'y papurihan sa kalangitan.
Salamat sa pagyakap mo, ang presensya mo, ang ninanais ko, ang puso ko ay para lang sa'yo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y nakilangin, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo,
ika'y nakilain at mapakailanman sa amin. Nararapat ka sa amin, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapurihin. Purihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. O Jesus, sa'yo ang kapurihan. Jesus, sa'yo ang kapurihan. Kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan. Kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan. Kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Come on, church. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo. Pupurihin ka, pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig. Come on, church. Itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, minsan pa ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo. Come on, church. Feel natin ang presence ng Lord. Awitin po natin muli yung nanggagaling sa ating mga puso. Purihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y Tanging ikaw, O Diyos, higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y
Dinadakila ka namin sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Amen. Hallelujah. Punta po tayo muli sa isang bahagi po ng pagsamba. Amen. Naniniwala po ba kayo na ang pagbibigay ay isang bahagi ng pagsamba natin sa Panginoon? Hallelujah. Tithing is not giving to God, but returning what is His. Amen. Naalala ko yung sinabi ni Pastor Dan. Nakita niya rin sa isang church. Sabi niya, parang, let us give the best and He will give His best to you. But actually, binigay na ng Lord ang best para sa atin. Amen? Ang ibigay niya ang bugtong na anak para sa ating katubusan ng ating mga kasalanan. Yun na yung pinaka-the best na binigay ng Lord sa atin. Amen? God doesn't need our money. But when we tithe, it entails benefits such as peace of mind, freedom from greed and debt, discernment in making financial decisions, and we will not lack anything. Amen? Sabi po ng Malakay 3:10, sobrang gasgas na itong Malakay 3:10 eh. No? Bring the whole tithe into the storehouse. Ano po ba yung storehouse na tinutukoy dito? Ito po yung ating local church. Amen? That there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. Amen? So napakagandang hamon po ng Diyos sa atin, no? And God has given specific instruction concerning offerings or tithes and offerings. If you comply, you will receive a generous return. Amen? Kapag nag-comply daw po tayo, ay makakatanggap tayo ng generous return. So, ibig sabihin, parang higit pa sa inaasahan natin. No? Your offering must be given in faith. In Hebrews 6:12, follow the example of those who receive all that God has promised them because of their strong faith and patience. Your offering must be given with love. In 1 Corinthians 13, verse 3, and though I bestow all my goods to feed the poor and have not charity, love it profiteth me nothing. So, your offering must be given willingly. And Exodus 35, verse 5, take ye from among you an offering unto the Lord. Whosoever is of a willing heart, let him bring it, an offering of the Lord. Your offering must be given cheerfully. And 2 Corinthians 9:7, every man according as he purposes in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God love a cheerful giver. Amen. So cheerful giving is easier when you realize God wants to bless you. Amen.
Nais po ba nating pagpalain? Amen. So, sa umagang po ito, tayo po ay magkakaloob ng may kagalakan sa ating mga puso. Amen. Based na sinasabi po ng banal na kasulatan. Amen. So, tayo po ay manalangin. Hallelujah. Purihin ka, dakilang Diyos. Sa umagang ito, kami po ay lubos na nagpapasalamat sapagkat tunay kang tapat at dakila sa aming pong mga buhay. Sa aming pong pagkakaloob, O Diyos, patuloy ka naming mapapurihan sa aming pong mga kaloob, O Diyos. At magamit po ito, Panginoon, sa ikalalagana, Panginoon, ng iyong mga salita, sa iyong gawain, O Diyos. At patuloy na mapapurihan ka, Panginoon, sa aming pong pagkakaloob, Panginoon. Dalangin ko rin po, O Diyos, ang mga kamay na magkakaloob, patuloy mo po itong, patuloy po silang pagpalain at patuloy na maranasan po nila ang iyo pong mga pagpapala sa kanila pong mga buhay. Salamat po, dakilang Diyos. Patuloy ka naming pinupuri at pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning po, church. Dumako po tayo sa ating short announcement and weekly announcement. Sige po, paki-flash na lang po yung ating mga announcement. Tapos i-acknowledge lang po natin mamaya yung ating new guest. And hopefully, magiging ano na po siya, regular member of this church. So, amen. Sige po, ito nga po yung ating pong schedule, weekly schedule. Narinig nyo na po yun every week, tama po? Uulitin pa ba natin? Hindi na po. Grabe, bababa na po ako. Sige po, tuloy na po natin. Hindi na po bago po ito sa inyo. Ito po yung short announcement natin. Hopefully makasama ang bawat isa sa ating pong worship prayer. A night of worship prayer. Gaganapin po yan next month, March 28, 3 p.m. Okay po? Ini-invite po kayo ng church na makilahok po sa ganito. Dahil iba po yung nagagawa ng sama-samang nagpupuri para sa Panginoon. Okay po? So mark the date po. March 28, 3 p.m. Okay? 29? So March 29 po. Nakalagay po dito 1 to 8. So March 29, correction po. March 29, mark the date. March 29 po. 3 p.m. Okay po? Naalala ko lang po nung nagkaroon kami ng worship explosion sa Saudi, grabe po yun. Parang bumaba ang mga langit, ang mga angels sa langit para po makasama sa pagpupuri sa Panginoon. Kokonti lang po kami. Number of 40 siguro, 40 na nag-attend. Pero grabe po, halos mayanig po yung buong church na pinagdausan po namin ng worship explosion. I don't want you to miss that kind of experience in worshiping the Lord. So sige po, mark nyo na po yung date na yan. Ano po? Okay? March 29 po, 3 p.m. Another, ito na, yung pinaka-exciting po na magaganap for this coming March. Ang ating pong regular service ay magiging, anong oras na po? 9 p.m. Pakita po ng mga excited ng 9 a.m. Amen. Gigising po tayo para sa Panginoon. Amen? Amen. Konting adjustment lang, 1 oras lang. Kung sa gabi natutulog ka ng alas 10, matulog ka alas 9. It's good for your health na matulog kang maaga. Bawasan muna yung pagbabrowse sa internet. Tapos gumising tayo ng maaga. So mga kapatid, hayaan nyo na sama-sama nating i-exercise itong bagong schedule natin this coming March. 9 a.m. po ang regular service. Okay po? May the Lord put excitement in our hearts. Okay? At meron pa po ba?
Meron pa po ba tayong announcement? O sige po. Yung katikisa. Sige po, acknowledge lang po natin yung bago nating kasama ngayon, si Miss Lalaine Villadolid. Nasaan po siya? Yun. Welcome po. Welcome po sa CCLCC. Sabi nga, the church that cares for you. Tama ba? Naramdaman mo bang nag-care sila sa'yo? Amen. Sige po, pagpa-pray po natin siya mamaya. At yung pong ating... Okay na po ba? Sige, pakitayo ka na lang at ipag-pray ka namin. Sige po, sama-sama po natin ipag-pray si Miss Lalaine. Aming Diyos, kami nagpapasalamat, Lord God, sa pagdala ninyo, Panginoon, sa aming kapatid na si Lalaine. Naalala lang po namin yung sinabi, you did not choose me, but I choose you. Salamat po, Panginoon. Ang Diyos na lumikha ng langit at lupa, siya ang nag-iimbita sa bawat isa sa amin. And Lord, we just entrust Lalaine, Panginoon, into your hands, O God. Hayaan mo, Panginoon, that this day marks the day, O God, ng bagong buhay mula sa inyo para sa Kanya. Hayaan mo, O God, na i-lead nyo siya. The leading of the Holy Spirit, I'm praying, the leading of the Holy Spirit, na i-lead nyo siya, Panginoon, sa inyo pong kalooban, sa inyo pong mga plano para sa Kanya, Panginoon. And I'm just praying that every day of her life, O God, maging opportunity, O Diyos, na maipakilala nyo kung sino kayo sa kanyang buhay. Salamat po na marami, Ama. I rebuke the works of the enemy over her. Hayaan mo ang victory ng Diyos ang ang bumalot sa kanya, Panginoon, in the name of Jesus Christ. Salamat po, Ama. Purihin ka. This all we pray in Jesus' name. Amen and amen. Sige po, dumako po tayo sa New City Catechism. Sama-sama po nating i-recite. Pakibasa po yung tanong, ano ang ipinag-uutos sa atin ng kautusan ng Diyos? Sama-sama po tayo. Intindihin po natin yung sagot. Ito ay sa pamamagitan ng personal, perpekto at walang hanggang pagsunod natin sa Kanya na nararapat nating mahalin ng Diyos ng buong puso, kaluluwa, pag-iisip at kalakasan. At mahalin din ang ating kapwa na gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. So now, let us welcome our speaker. Have an expectant heart sa salita po ng Panginoon. Ay, Pastora. Thank you, Pastor Romel. So magandang umaga po sa bawat isa. Alam ko po excited ang lahat. Amen? So kahapon po we have the privilege to hear from this servant of God kasi way back, siguro mga 13 years ago, ay naging speaker na rin natin po ang lingkod na ito sa iglesia. Ito po yung isang church anniversary. At isang pagkakataon din po na nakapag-sit down din po kami sa Baguio City na kung saan ay nagkaroon din po ng training. So ito po yung mga ilang pagkakataon na patuloy kaming napagpala sa isang lingkod ng Diyos at kasama din po ang kanyang wife. So ang lingkod ng Diyos na ang lingkod ng Diyos na ito po ay 40 years na po silang married at ang ministeryo po ni Pastor Charlie ay 45 years. So medyo matagal-tagal na rin din, no po? May talagang probably ay subok na subok ang lingkod na ito sa maraming areas ng ministeryo. At siya po yung nag-graduate sa Bethel Bible College. At ang ministry po niya way back during sa mga panahon na siya po ay under the Assemblies of God, ito po ay almost 20 years. And after po nung 20 years na yon, naging missionary po siya sa Southeast Asia. So ilang country lang naman po ito. Like Vietnam, Cambodia, Thailand, Laos, and China. So alam po natin na ang Diyos ay patuloy na ginagamit ang isang lingkod ng Diyos. At alam ko po na kung paanong napagpala ang bawat isa kahapon ay hinihiling ko po na patuloy na magkaroon tayo ng bukas na puso, bukas na pandinig upang tanggapin natin ng buong buo ang salita po ng Diyos sa umagang ito.
And wini-welcome ko din po ang kanyang wife, Sister Cel. So ito po, kasama po ni Pastor Charlie. So, i-welcome po natin ang lingkod ng Diyos, Reverend Charlie Carino. Magandang umaga po sa inyo pong lahat. I really thank God for bringing me here in our church again. I've been here 13 years ago nga, church anniversary with Pastor Chito, and I really miss him. I really miss him. But I thank God, in the new year, 2025, biglang ang Lord nag-open uli ng door for us to be here. I really thank God. Meron talagang plano ang Diyos. Uulitin ko lang po, hindi po aksidente ang aming muling pagbabalik ngayon. This is not an accident. Why? Because our God is not a God of accident. He's a God of plan. He's a God of purpose. He's a plan and purpose. Bakit kami binalik ng Lord rito? So, I really thank ginamit ng Lord, even Pastor Vicky, and my sister Jen, and I really continue to bless her every year, every day, for many years, sharing her Word of God through mobile. Nagsisend ako ng Word of God message every day to our sister Jen. So, salamat po talaga ngayon. And I have a heart, the Word of God, and I pray that everybody will receive in your mind, in your heart, and you spiritually, you will never be the same again. I encourage you, please stand. Please stand and let's pray. Please raise our hands. As I raise our hands, talagang i-pray natin sa mga heart natin, pray natin, Lord, I receive ang inyong message po sa amin ngayon. And so, Father God, we raise our hands, all of us. Salamat po, pinagsama-sama nyo kami rito sa aming pong church building na ito for time of worship. But we really raise our hands to receive your word. You will speak to us, oh God. So, Father God, you will bless us. Talagang pupunuin nyo kami, Panginoon, ng iyong mga message sa amin. You will bless everybody. And those who needs even healing physically, I declare your healing, miracle healing in Jesus' name, that everybody will be blessed physically and will be blessed spiritually this morning. Father, we love you, we bless you, we praise you, and glory be to your name. In Jesus' name, everybody said, Amen! Bago kayo umupo, pakibati naman ng mga kapatiran natin na kasama natin. I'm happy to see you. Sabihin mo, God bless you. Sabihin mo, God bless you. Be blessed. Be blessed. Be blessed. Amen. 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 You may sit down. Salamat po. Salamat po. All right. The message the Lord gave me sa akin pong pag-share sa inyo, and I pray in this year 2025, February pa lang, mula sa taong ito hanggang sa habang buhay natin, ito na yung message natin, hindi natin malilimutan. I pray. Amen? Bakit ako pinadala rito, February 2025, New Year? Kasi kailangan talagang marinig nyo ito at ito po ay ipamumuhay natin dito araw-araw habang buhay. Okay? Tatlo talaga. Bilang Christians, believers of God, ito talaga ang kailangan natin, tatlo sa buhay natin araw-araw. Okay? Listen. Tanggapin natin talaga ha. Number one, ito ang message natin, our upward ministry to God. Okay? Number one, upward. Okay? Number one. Tatlo ha. Una, upward relationship natin sa Lord. Okay? At ang unang-una talaga tayo as Christians and believers ay yung relationship natin unang-una talaga sa Lord. Kaya ito ang pamumuhay natin araw-araw habang buhay natin, yung relationship natin sa Lord. Upward ministry.
ang unang-una nating ministry upward sa Lord. Amen? At ang ministry natin sa Lord ay worship. Everybody say worship. This is Word of God. You are worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for you have created all things for your pleasure. They are and were created. That is in Revelation chapter 4, verse 1. Tandaan ninyo, we pleasure. So, we were planned for God's pleasure. So, bringing enjoyment to God, living for His pleasure. Number one, it is the first purpose of your life. Okay? Tandaan natin. First purpose of our life is giving God pleasure. We are a child of God. And we bring pleasure to God. Amen? So, bringing pleasure to God is called worship. Bringing pleasure to God is called worship. So, anything you do that brings pleasure to God is an act of worship. Narinig niyo? Ulitin ko lang. So, anything you do that brings pleasure to God is an act of worship. Act of worship. So, worship is not just confined to music. I'm really blessed sa ating worship singing this morning. I'm blessed. Amen. Thank God sa mga musicians, sa mga singers. Salamat sa Lord. Pero ang worship is not just singing. Worship is not just singing of songs. Worship is not going to church every Sunday, 10 a.m. Kailan ba mangyayari? 9 o'clock na? Wow. Aga ha. Meron nga akong nag-preach isang church, yung kay Eli Javier, Dr. Eli Javier. 8 o'clock ang service. Tapos, sa mga napupuntahan kong mga church, iba-iba ang worship songs. Merong ang iba ay 10 minutes lang. Merong may 15 minutes. Merong may 30 minutes. Merong ang haba, 1 oras ang singing. Pero uulitin ko lang, ang worship is not going to church every Sunday, 10 a.m. to 12, 2 hours. Tapos yung kanta ninyo, 30 minutes lang, worship. Tapos, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Sabado, hindi kayo nag-worship song, hindi kayo nag-worship sa Lord. Kaya, tandaan natin, ang message, ang Word of God, tandaan natin, ay yung ating upward ministry, ang una nating ministry sa Lord, ay giving God pleasure, and giving God pleasure is called worship. And worship is not confined to singing of songs. Worship is not confined to instruments. Worship is not playing instruments. And worship is not just clapping of hands. Nakailang seconds lang kayong nag-clap, worship na kayo. Worship is not just raising of hands. Sino nagtaas ng kamay kanina? You know? So worship is not just clapping of hands, raising of hands, singing, okay? Worship is for God's benefit and not for your benefit. So worship isn't for you, it's for God. So we don't worship to please ourselves or to please men. Dahil sa ganda nating kumanta, tumugtog, kumanta, you know, but to please God. So worship should not just be a part of you, it should be your life. Worship is not just part of the program of your church service. Worship is not just mga activities na ginagawa natin sa church, okay? Ako po ay nag-senior pastor din under Assemblies of God for many years. When I was just over 20 years old, ang tatay ko po ay pastor. Kaya ako po ay naging assistant pastor muna sa tatay ko when I was teenager. Tapos when I was 20 plus years old, ako po'y pinagpastor niya sa ibang church. And
marami po akong tinuturo. Nagtuturo po ako habang nag-aaral din ako sa Bethel Bible College. So, but again, whether you eat, whether you eat or drink, whatever you do it all for the glory of God. Okay? Worship Him continually. So, ang worship is not just mga ginagawa natin sa church. Marami akong ginagawa sa church. May Bible study pa ng Wednesday, di ba? Meron pang prayer, meron pa kaming 24 hours prayer. Nag-worship pa kami 24 hours non-stop. Nabalitaan niyo ba yon nung araw? Kami po ay gumagawa nun. Ako po ay talagang sa Cuneta Astrodome. Cuneta Astrodome, 24 hours non-stop. Can you imagine that? Non-stop worship. Ang aking pong anak, si Carlo, is the drummer. He was 9 years old. 9 years old drummer. Naging drummer na rin siya ni Romel Guevara. Okay. At ng mga ibang mga singers. And drummer siya namin sa church namin when he was 6 years old. Kaya Cuneta Astrodome, 9 years old. So again, ulitin ko lang. So hindi lang sa mga ginagawa activities sa church. Okay? Ang worship talaga natin ay continually. Psalm 105 verse 4. Praise Him from sunrise to sunset. Ang worship from sunrise to sunset. Psalm 113 verse 3. Another, I will bless the Lord at all times. My mouth will always praise Him. Psalm 34 verse 1. Again, so praise God. You praise God at work. Sino nagwo-work? Pakitaas nga ang kamay. Sino nagwo-work? Nagwo-work. Nagbe-business. So ibig sabihin, pagtapos na ng church service, bukas Monday na work na kayo. Di ba? Maaga na kayo umaalis, nagwo-work na. Nagwo-worship pa ba kayo? Alam nyo ba? Hindi na kayo nagwo-worship. Ang alam nyo lang, ang worship ninyo sa loob lang ng church, yung kanta. Hindi. Ulitin ko lang po. Kaya tandaan natin dito, ang ating ministry, unang-una sa Lord ay worship, giving Him pleasure. At ang worship ay, you praise God at work. You praise God in school. Sino nang nasa school? Pakitaas nga, nasa school. Oh, mga nasa school pa pala itong lalaki. Mga bata, oh, marami, nasa school. So, ganun din. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, or Saturday, morning, afternoon, kahit saan kayo, sa work o sa school, worship pa rin kayo sa Lord. Giving God pleasure. Giving God praise. Amen? Amen? Kaya nga, paggising nyo pa lang sa umaga, ano na ginagawa ninyo? Wala na kayong ginagawa po. Sasakay na kayo ng jeep, sasakay na kayo ng bus, punta na kayo sa trabaho. Tapos hanggang maghapon, doon na lang kayo. Wala na kayo. Wala na, kahit sa school ninyo, ka-school na lang kayo, nakikipagbarkada pa kayo sa mga classmates ninyo. You know? Nawawala na kayo sa Lord. Pagdating lang ng Sunday dito, tsaka lang kayo sa Lord. Hindi. Ulitin ko lang ha. Amen. Let's read this message. Ang message natin, ang worship, hindi lang dito, Sunday. Ang worship natin, tayo habang buhay, araw-araw, 24/7. Amen. 24/7. Giving God pleasure, praising God. Paggising pa lang, Lord, salamat po. Ako, ganun eh. Lord, salamat po, blessing us with this new day. This is the day that you have made. I rejoice and glad in it. Thank you, Lord. Kahit po ako naglilinis, kahit nililinis ko yung kotse ko, Toyota Fortuner, Lord, salamat po, blessing me ng aking new car. Kahit anong ginagawa po ako po ay, kahit ako nagdadrive, ako po ay giving God, thank God, praise God. Laging ganon. Amen? Amen. So, ganyan. So then, my friends, so kahit sa bahay ninyo, ganyan kayo, ha?
Monday, Tuesday, sino sa bahay lang? Sa bahay lang, oo. Sino mga naglalaba, nagluluto, nagwawalis-walis lang, o di ba? O Lord, salamat po. Bless nyo kami. Salamat din po sa pagluto ng mga pagkain namin. O God, ganon ang nasa heart ninyo. Morning, afternoon, evening, talagang ito, number one, ministry mo sa Lord. Ministry mo sa Lord. So ang ministry mo, ulitin ko lang, hindi dito sa church activities. No? Okay. So then, my friends, because of God's great mercy to us, offer yourselves as a living sacrifice to God, dedicated to His service and pleasing to Him. This is the true worship that you should offer. That's Romans chapter 12. Romans chapter 12. Number 2, ministry. Number 2, ministry natin. So again, mula ngayong 2025, na ako'y pinadala rito para marinig nyo ang message na ito, ang mga ministries natin. Number 1, anong ministry? Upward, sa Lord. Anong ministry natin sa Lord? Sunday lang ba? No. 24/7. Ano? Worship. Ano worship? Giving Him pleasure, praising God, giving Him thanks. In all things, giving Him thanks, di ba? 2 Thessalonians chapter 5, lagi kang nagpe-pray, lagi kang nagko-communicate, lagi kang nagpapasalamat sa Lord. Number 2, ministry. Tandaan natin ito. Number 2 ministry is our inward relationship. Inward relationship. Ano yung inward relationship? Is our fellowship with one another as brothers and sisters dito sa church. And so, thank God, ay tuloy-tuloy din, nung ma-meet namin sila Sister Jen, 13 years ago, nung ako po ay nagturo, nag-seminar ako ng maghapon, ilang days, tuloy-tuloy na rin mga relationship at salamat. At na-invite nga ako rin uli ngayon. Salamat sa relationship. Now, Hebrews 10, Verse 24-25. Let us consider one another in order to stir up love and good works, not forsaking the assembling of ourselves together, as in the manner of some, but exhorting one another. Listen, exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Another word of God, Galatians chapter 6. Galatians chapter 6, verse 2, verse 9, verse 10, bear one another's burden. Amen. And so fulfill the law of Christ. Let us not grow weary while doing good, as we have opportunity. Let us do good to all. Can you say amen? Do good to all, especially to those who are of the household of faith. Ephesians 2, verse 19. You are members of God's very own family, citizens of God's country, and you belong in God's household with every other Christian. Amen. So, you're not just called to be a believer of God, Christian, okay? But to belong to the family of God. Kaya number 2 nating ministry ay with one another as brothers and sisters in the Lord. Amen? Magbatian naman. So, following Christ includes belonging. Not just believing. Baka naman kayo, nakuha nyo lang yung number 1 ministry nyo, parang ito na lang kayo. Pag Sunday kayo, nag-worship talaga kayo, talagang nagtataas ng kamay, nagka-clap your hands, nag-worship. Tapos, pagka uwian na, hindi na bumabati. Muuwi na lang. Hindi bumabati. Tapos Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, wala nang bate. Hindi na nagko-communicate. Parang yung number 1 ministry nyo lang, pupunta lang ng Sunday, worship, pero hindi bumabate. No? Kaya sana po, bago kayo umuwi, bago kayo lumabas, sana man ninyo batiin nyo, kapatid, it's good to see you this morning. God bless you. Take care always. Kahit sa work mo uli bukas, this week, sa school, God bless you. So bago kayo umuwi, lagi kayong bumabate. Amen?
Pag pumapasok naman kayo rito, hindi yung pumasok lang kayo tapos hindi na kayo bumabate. Basta worship lang kayo pero hindi kayo. Sana pagpasok ninyo kahit maaga, oh, good morning bro, it's good to see you, nandito ka. Salamat, magkasama tayo ngayon this morning. Amen. Bati ng bati. So kahit hindi lang Sunday, kahit Monday, Tuesday, nagte-text tayo. Ngayon, usong-uso na yung mobile eh. No? May messenger account, mayroong Escape, may WhatsApp, may Viber. No? I-text nyo naman. O bro, kumusta ka na? O, pag may prayer request ka, isabihin mo lang sa akin, pray kita. Ako ganon. Nagsesend po ako ng message to my relatives and friends every morning. Maaga ako nagsesend. I'm sending it to my sister Jen every day, every morning. Nagsesend ako ng word. Tapos nagtatanong, oh, kumusta ka na? I'm praying for you. Kami ni Sel, every day, nagpe-pray kami at nagpe-pray kami sa mga kakontak ko ng mga relatives and friends. Amen. Amen. Every day. So, ngayon, nag-preach lang ako, ilan lang tayo, pero yung sinesendan ko ng word every day, sa lahat ng bansa, sa buong mundo. Nagsesend ako sa aking friends, relatives, America, Canada, Africa, Middle East, Europe, buong Europe, iba-ibang Europe, Germany, lahat. Amen? Contact. Ito talaga tayo. Number 2 natin, ministry natin with one another, fellowship. Amen. So, while your relationship to Christ is personal, God never intends it to be private. Hindi lang tayo. Private. Amen. So, in God's family, we are family. Salamat, may family kami rito sa San Fernando, Pampanga. Amen. Pastora Vicky, thank God. So, we are connected with one another. So, kami po ay taga Quezon City, Visayas Avenue, Wingate Villas, Visayas Avenue, katabi po ng Mindanao Avenue, Visayas Avenue. Meron ding Luzon Avenue. But anyway, salamat. Mula sa Quezon City, nag-drive po kami rito, at makita kayo. And naalala rin namin si Sister Susan. Praise God. So, we are connected to every other believer and we will belong to each other for eternity. Amen. In Christ, we who are many form one body, and each member belong to all others. Romans 12:5. So, we belong in God's household with every other Christian. Ephesians 2:19. Amen. Amen. Masaya ba kayo na narinig ninyo? Ito pa sinabi ng Bible. Ako, nagbabasa ako ng Bible every day. Especially Pinoy version. Pero ito ang mga word ng Lord para sa ating lahat. Ganito, listen. We are commanded to love each other. Yan ang nasa Bible. Love each other. Pray for each other. Amen. So pray for each other. Kaya kung meron na po akong marireceive pang mga pangalan, kasama kayo sa prayer every day. Praying Pastor Vicky, praying for Jennifer, pray for each other, encourage each other, admonish each other, greet each other, serve each other, amen. Teach each other. Nag-share din tayo, nagtuturo din, no? Kaya ako rin, lagi rin po akong tumatawag din. Minsan pa nga, nag-o-online pa, kahit couples. O kahit mga family, ino-online ko, tinatawagan ko, kumusta kayo? Tapos nagsishare pa rin ako ng word, praying for them. Ganon. Okay? So, accept each other. Honor each other. Bear each other's burdens. Amen. And forgive each other. Sa totoo lang, mukhang sa lahat ng church na alam ko, sa mga magkakasama, meron ding nagkakaaway-away, nagkakasama ng loob. Okay? Alam niyo ba yon? Kaya,
Sa maraming church, nagkakaaway pa nga yung mga members, nagkakahiwalay pa. Da? Kaya bilang nagche-church pa sa iba, di ba? So, kaya ang sabi sa Bible, talaga tayo, so dito sa church, forgive each other. Kung meron kayong hindi nagustuhan o merong nasabi sa inyong hindi mo nagustuhan, just carry one another's burden. Forgive each other. Submit to each other. Be devoted to each other. So, these are your family responsibilities that God expects you to fulfill through a local fellowship. Amen. Number 2, fellowship one another. Kaya tayo, nagde-date pa rin tayo. Sino pang nagsasama rin kayong magkape, mamasyal pa rin? Sino pa nagre-resort? Nagsiswimming, everything. Lahat ginagawa natin. Kami ganon. Kami sa amin, nagte-text kami, magkita naman tayo sa Gateway Mall, sa Araneta, o mag-coffee naman tayo, o mag-lunch naman tayo. Ganon. Amen. Amen. Loving each other palagi. Fellowship. Number 1, our ministry sa Lord, 24/7. Hindi lang worship sa church. Number 2, anong ministry natin habang buhay? Ay with our one another, loving each other, fellowship. Number 2, fellowship. Amen? Alam niyo na, nung naging believers, Christian tayo, yan ang importanteng tandaan natin. Number 1, sa Lord, upward. Number 2, inward. Number 3, meron ding importanteng nasa mind ninyo, heart ninyo. As a believer, alam ninyo, ang ministry naman natin, pangatlo, ministry is outward. Hindi dito, outward. Inward, upward sa Lord. Number 2, inward with one another. We love you. I really thank God. Nakapunta kami rito sa Pampanga sa ating worship. Inward, fellowship. And number 3, dapat meron din tayong ganito. Ano? Outward. Ano yun? Missions. Missions. Outward. Outward. So, sa outward, Jesus said, as the Father has sent me, I am sending you. So, you were made and called for a mission. What is your mission? Reaching people for Christ. Introducing people to God. So, every believer, nag-worship sa Lord, nagfe-fellowship, bawat isa, pero sana hindi lang hanggang dito. Pagdating nyo sa work ninyo, sa school ninyo, hindi naman kayo nagre-reach out. Hindi naman kayo nag-share sa kanila patungkol sa Lord. No? Kayo lang ang naging Christian habang buhay. Sana habang nasa school kayo, kahit yung mga classmates ninyo, barkada ninyo, kahit sa work ninyo, sa office ninyo, nasishare ninyo tungkol naman sa Lord, sa experience ninyo. No? Mahal ka ng Lord, kaya meron tayong Christmas. Merry Christmas sa'yo, pero mahal ka talaga ng Lord. So, yan talaga. So, the mark of a great church is not its seating capacity, but its sending capacity. So, the true greatness of any church is not how many it seats, but how many it sends. So, the church that does not evangelize, kaya may evangelism tayo. Amen? So Jesus calls us not only to come to Him, but to go and to reach out for people. Amen. In the Great Commission, Jesus said, alam nyo na ito, Matthew 28:19, 20, Mark 16:15, Luke 24:47, John 20:21, and Acts 1:8. So ibig sabihin, Matthew, Mark, Luke, John, pare-pareho sinabi ng Lord na gagawin talaga natin. Go to the people of all nations and make them my disciples. Baptize them
in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teach them to do everything I have told you. Yan ang sinasabi ng Lord. So, sa Mark 16:15 talaga, go into all the world and preach the gospel to every creature. Acts 1:8, but you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem, in Pampanga, in Tarlac, in Pangasinan. Amen. Sa Baguio, saan pa? You know? And the commission was given to every followers of God, believers of God. Amen? Not just to pastors, not just to missionaries. Amen? So, ito yung mga word ng Lord Jesus ay Great Commission. Great Commission. Okay? So, Paul said, my life is worth nothing unless I use it for doing the work assigned me by the Lord Jesus, the work of telling others the good news about God's wonderful kindness and love. So God has not given us a life's message. Hindi lang kayo na laging nagre-receive ng word, ng message every Sunday, pero pag uwi ninyo, as you enter the new week every day, ay nagsishare pa rin kayo ng testimony pa rin, sharing the word of God to your friends, even your relatives. Nasisharean ba ninyo mga kamag-anak ninyo, mga pinsan ninyo, auntie nyo, uncle ninyo, classmates ninyo, office mates ninyo, as Christians? Amen? Tandaan ninyo, may ministry kayo. Merong mga malalakas ang ministry dito. Upward. Meron namang magagandang mga relationship dito. Inward fellowship. Pero dapat tayong lahat ganito rin. Outward ministry natin. Reaching out people. Amen? Kaya nung ako po ay nagpapastor, bata pa akong pastor, pero hindi ko makita talaga yung dito lang. Kaya lagi ako nagtataas ng kamay. Mga kapatid, sino dito ang mga taga-probinsya? Hindi lang kayo taga rito. Tapos mga nagtataas ng kamay. Okay, kapatid, pupuntahan ko naman kayo, family nyo. Okay? Pasyalan naman natin sila. Bisitahin naman natin. Kaya every summer, ako yung nagsasama na ng mga young people, ay nagsa-church planting na rin kami. Ako, okay? Binibisita ko. Sino nagtaas ng kamay? Taga Pangasinan, taga Samar, taga Antique, taga Batangas, taga Laguna. So nag-church planting po ako sa Pangasinan, no? May San Manuel, Binondo, sa Samar, okay? Antique. At ngayon po ay so lagi akong nagsishare. Kaya nung ako po ay nagpapastor ay biro mo, senior pastor ako, sa akin pa yung building. Nag-resign ako, umalis ako. Kahit lahat ng mga churches ay iniwan ko, binigay ko na. Tapos, nag-request ako sa Lord, hindi lang po ako pang Pilipinas, gamitin niyo pa ako sa Asia. At ako po ay nag-missionary sa Cambodia, sa Vietnam, sa Laos, sa Thailand, sa China, church planting. And I have planted more than 1,000 churches sa Southeast Asia during my time. And continue sharing the Word of God. Amen? Yung mga Buddhist sa Thailand, Cambodia, sa Vietnam. Nag-speak ako dun sa Vietnam, sa Assemblies of God, General Superintendent Pastors. Kilala niya, si Pastor Paul. Nag-preach ako doon. Underground sa Vietnam. Underground sa China. Ako ay nag-preach. At nagdadala pa ako ng Bible. Nung araw, 90s pa yon. Sa China, sa Vietnam, Cambodia. Sa Vietnam, minsan nahuli ako sa immigration sa airport kasi yung maleta ko may mga Bible nakita ng mga pulis. Nakulong pa ako sa immigration. Pero minsan nag-preach nga ako doon sa church nila, General Superintendent ng Assemblies of God, the fastest for the growing churches in Vietnam, Assemblies of God. Bago ako mag-preach, merong tumayo sa harapan, mga 10 years old na girl.
10 years old na girl. Sabi ko kay pastor, "Hey pastor, what is doing the church doing in front?" And the pastor said, ngumiti sa akin, "Pastor, she is leading us in our scripture reading." So sabi ko, "Sige, anong scripture reading?" Romans 12 daw. Romans 12, nagbukas ako ng Bible, Romans 12. Tinignan ko yung mga member. Tapos sabi ko, "Pastor, I don't see your members. They don't have Bible. How are you going to do the scripture reading of Romans 12? So sabi ni pastor, ngumiti sa akin. Sabi niya, they memorize one chapter a week. And so they memorize Romans chapter 12 every week. Kasi nga, bawal ang magdala ng Bible. Bawal din sa bahay. Ang mga pulis ay any day, any hours, pumapasok sa bahay. Kapag ka may Bible, kulong ka na. Si pastor, maraming beses na kulong-kulong. Okay? Kaya nagdesisyon pa nga ang government ng Vietnam, papatayin na si pastor dahil sa mga churches niya. Nag-request ang Assemblies of God ng Amerika sa Vietnam government, President, "Pwede bang wag niyo nang patayin, kukunin na lang namin." At pumayag naman yung government, kinuha ni si pastor. Pero sabi niya nga, Romans chapter 12, memorize. Grabe. Sino nagme-memorize dito ng verse? Baka nga alam nyo lang John 3:16. Wala na kayong alam? Alam nyo ba Psalm 23? May apo kami, 3 years old girl, si Sam. Ang pangalan niya, Sam. Yung book of Psalm, yun ang pangalan niya, Sam. Psalm 23, na-recite niya na, 3 years old. 3 years old. Marami siyang memorized na Bible. So doon sa church, sa Vietnam, grabe. Minemorize ng buong congregation, Romans chapter 12. Pastor, alam lang natin Romans chapter 12, verse 1 and 2, di ba? I beseech you therefore. Di ba? Yun lang 1 and 2. Pero yung, grabe. Sa China naman, ako, underground church din ako. Aba, nagre-recite din sila. No? Nagdadala ako ng mga Bible, nagbibigay ako ng Bible, umiiyak sila. "Oh, we've been praying for 5 years so we can have a Bible. Thank God you give us Bible." Tapos sabi ng pastor, hindi binibigay mga pastor lahat. Ang binibigay lang sa kanila, 1 chapter. Tigi-tigisan. Hindi pwedeng buong Bible. 1 page lang, 1 page. Tapos, kung kayo, nasa inyong mga page ng Matthew, 1 and 2, nagpapalit kayo. Chapter 1, chapter 2, chapter 3. So, ang lahat ng mga congregation, nagme-memorize sila ng buong book. They memorize Matthew, they memorize Mark, Luke, John. Ganon. Sa Pilipinas, the only Christian nation in Southeast Asia, hindi tayo ganon kaano. Kaya, ganyan yung mga mahihigpit sa mga Vietnam, Cambodia, Thailand, China. So, tayo po, reach out ng reach out. Kung gusto niyo po ng missions exposure trip pa, dadaling ko kayo sa Cambodia. Naku, maganda po, mag-exposure trip ko kayo. Maganda po. Vietnam, maganda. Amen? Amen? Ulitin ko lang. Mula ngayon, 2025, habang buhay natin as believers, hindi lang tayo active rito. Number 1, our upward ministry to God. Worship is not just in the church. It's 24/7. Amen? Number 2, anong ministry natin? With one another, fellowship dito. Pero habang buhay, hindi tayo lang dito magko-close. Pero kasi may number 3 pa tayo, outward ministry, reaching out, nagsishare. Amen? Patuloy mag-share ng Word of God. Amen?
sa classmates ninyo, office mates ninyo, relatives ninyo, kahit sa mga mobile, i-share ninyo, I love you, God bless you, I'm praying for you. Tapos, invite ninyo. Kaya ito dapat dumami pa ng dumami. Kasi ini-invite ninyo si pinsan, si uncle, si auntie, di ba? Dahil sa nasi-share ninyo ng Word of God. Amen? Tapos mga classmates ninyo, no? Na-invite din nyo dito. Amen. Dahil sa mga reach out ninyo, sa classmates ninyo, office mates ninyo, hanggang sa tumatanda na tayo, marami tayong na-reach out sa Lord. I thank God, marami po akong na-reach out sa Lord. Amen. Outward ministry. And inward ministry, thank God. Again, I really thank God for our fellowship, for our love with one another. Amen. Thank you. Thank you blessing us. And our upward ministry sa Lord, mas lalo pa tayong lumakas spiritually. Hindi tayo magbabago. Amen? Habang buhay, spiritual tayo sa Lord. Kagaya ni Pastor Chito, lumipas lang sa physical, but he is alive. Hindi siya namatay. Habang buhay siya, nasa Lord. Amen? Because our relationship sa Lord. Praise God. Receive natin ang message. Amen. Taas uli ang kamay. Receive natin ang word. Father God, again, we raise our hands and we thank you this morning in our service. Lord, pinaalala mo sa amin ang tatlong mga ministries namin talaga na dapat namin nabubuhay, ginagawa namin araw-araw. And so, Lord, I pray this church will never be the same again in their upward ministry sa iyo, Lord. Lord, hindi lang sila magaling, maganda sa mga kantahan ng Sunday. But every day, Lord, everybody will always worship you, Lord. Kahit sa bahay nila, sa school nila, sa office nila. And with one another fellowship, Lord, fellowship, ang church nito mas lalo pang lumakas ang mga relationship, loving each other, praying with one another, forgiving each other, carrying one another's burden. Amen. And Lord, I pray itong church gagamitin nyo sa mga reach out in missions. Lord, mas marami pang magiging church planting, reaching out, at marami mai-invite dito sa mga service, mga classmates, sa school, sa office, mga relatives, oh God, gamitin nyo ang buong church na ito, outward ministry, reaching out, missions. So Father, we thank you, Lord, for speaking to us, Lord. We receive it, Lord, and I continue to declare this church will grow and grow in the ministry sa Lord, sa fellowship with one another, and reaching out missions work. Amen. Thank you, Lord. We praise you. We bless you, Lord. In Jesus' name, everybody said, Amen. And let's thank God. Thank God sa tatlong message natin. Maraming salamat din po again for inviting us. Magkita tayo uli. God bless po. God bless. Tayo po ay magko-close sa ating prayer. I am requesting Pastor Riano, Charlie, and Sister Cel to please rise up also. Extend po natin ang ating mga kamay at pagpapalain po natin sila, lalong-lalo na po dun sa mission heart na ibinigay ng Lord kay Pastor Charlie. Lord, patuloy po kaming nagpapasalamat sa umagang ito. Salamat ng ilang Diyos kay Pastor Charlie at sa kanyang wife, Sister Cel, sa kanilang heart sa mission, especially in the Far East Asia. Panginoon Diyos, alam po namin na patuloy na pinagpala niyo po ang pamilya. Ginamit mo po sa madaming bahagi ng mundo, hindi lamang po Pilipinas, kundi sa buong Asia, Panginoon. Kaya dakilang Diyos, dumadalangin kami, Panginoon, na patuloy niyo po silang gamitin
At salamat din po sa pagkakataong ito na ginamit niyo po ang inyong lingkod upang patuloy na ma-enlighten ang bawat isa, hindi lamang po sa aming pong outward relationship sa iglesia, sa pagsamba sa iyo, even sa relationship namin sa bawat isa, at lalong-lalo na, Panginoon, ang Ebanghelyo ay patuloy na maipahayag sa lahat ng sulok ng aming community, ng municipality, and even the provincial at sa buong bansa ng Pilipinas. Gamitin niyo po ang iyong mga anak. Dakilang Diyos, as we bless this couple, Lord, salamat sa kanilang buhay, salamat sa kanilang mga talento, salamat, Panginoon, sa mahabang panahon na ginamit niyo po si Pastor Charlie. And Lord, as we go back again tomorrow sa mga trabaho ng mga kapatid, sa mga paaralan, sa mga campuses, sa kanilang mga negosyo, we continue, Lord, to worship you. Salamat, Panginoon, sa mga katotohanan na ito. Hindi po nakakompart, na ibabox yung pagsambang ito, kundi 24 days ay nandoon na ang pagsamba namin ay tuloy-tuloy sa inyo. Nagbibigay kami ng kaluwalhatian. Ikaw ay aming pinupuri sa pamamagitan ng buhay ng bawat isa. Panginoon Diyos, i-bless niyo po ang congregation, i-bless niyo po ang kanilang pag-aaral, i-bless niyo po ang kanilang mga trabaho, i-bless niyo po ang kanilang mga negosyo, i-bless niyo po, Panginoon, ano man po yung mga pinagkakakitaan nila, mga bagay na kanilang ginagawa, ay pagpapalain mo po, dakilang Diyos. Ngayon, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pagliligtas ng anak, at ang presensya ng banal na Espiritu ay siyang sumaatin hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Lahat po'y magsabi ng Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. So, medyo siguro hindi tayo sanay sa gantong oras, medyo napaaga. So, magandang tanghali po. I-bless po tayo ng Panginoon sa ating pong mga gawain.